I-update tayo dito. Manawag Pangasinan project. Project natin dito, ceiling installation, ceiling painting works, at saka electrical. So kung i-share sa inyo, paano nga daw ba pinipinturahan o kaya minamasilyahan yung ating mga kisame, at kung anong pintura o kaya masilya yung ginagamit natin para mamasilyahan yung ating kisame. Good morning! So pupunta tayo ngayon ng Manawag project natin. Kasama natin si Inspektora tsaka si Levy. Dito kami duman sa Maliko. Diretso rin tayo mamaya kila Sir Rex tsaka kay Sir Mac, kay Kamasta. I-update tayo dito. Manawag Pangasinan project. PVC ceiling na lang o kaya PVC panel. Bali nakadrop lang po ito. Mga 5 cm lang po yung drop natin dito. So may separation kami na nilagay para dito kasi ito may biga po ito. Ngayon inayos na lang ho natin. Ayan, nakaabang na rin ho yung mga para sa ilaw natin o kaya mga pin lights natin, no? Bali retouch na ho ng pintura. Dito naman maglalatag na ho kami dito ng board. Bali nakapag frame na rin ho. Ito medyo maluwang-luwang itong portion na to. At dito naman sa room 1, ayan na siya. So bali yung high ceiling na lang ho niya yung ginagawa namin dyan, na kung saan pamasilyahan tapos pipinturahan. Ito retouch na lang ho ito. Yung sa may master's bedroom. So bali ganun din, retouch na lang ho mga kumasta, no? At sa mga TNB naman nito ay ang gagawin natin dito PVC panel naman ho siya. Mas maganda kasi pagka ganun na ho yung ginagawa natin para diretso na. Yan. So ito PVC panel din yung gitna. Ang project natin dito, ceiling installation, ceiling painting works, at saka yung electrical. So yung electrical natin, kung mapapansin nyo, meron tayong flexible connector para di gagalawin ng taga kung ano man mga kumasta, no? So ngayon mga kumasta, gusto kong i-share sa inyo paano nga daw ba pinipinturahan o kaya minamasilyahan yung ating mga kisame. So sa paraan na ganito mga kamasta, ayan, shoutout kay Kamasta, nakalimutan ko yung pangalan, pero gusto niyang malaman kung ano yung proseso naman natin sa pagpipintura ng kisame gamit ang gypsum board mga kamasta. Paano nga ba yung proseso? So paano ba natin siya pinipinturahan, at kung anong pintura o kaya masilya yung ginagamit natin para mamasilyahan yung ating kisame. So dito sa part na to mga kamasta, kung napapansin nyo, ito pa lang ho yung original na board mga kamasta. Wala pa hong pintura yan. Kung napapansin nyo dito sa part na to, pwede po natin i-direct yung masilya dito sa may mga board natin. So maliban kung sa ibang board kagaya ng plywood, cement board. So dito sa may gypsum board natin, ito yung kainaman niya. Kung saan pwede kayong mag-direct kasi malambot to eh. Tingnan natin yung surface ng gypsum board para mas malaman din natin kung ano yung proseso, para alam nyo na yung magiging idea. So dito kasi, yung gypsum board kasi natin na to, napaka ayos na neto. Malambot na ho siya. Kumbaga ito kasi binabalutan to ng makapal na para siyang karton o kaya naman ay yung kanyang papel. So kung napapansin nyo to, back to back po ito. Ayan. Meron tayo dito na kung saan brown, yung sa kabila naman, ito po yung makikita. So ito yung nasa ilalim na kung saan kahit na hindi po na primeran yan, pwede po pagka magmamasilya ka. So pagdating dito mga kamusta, pagka nailatag na ko kasi yan, babakat at babakat yung mga pinag-iskruhan, o kaya makikita mo yung mga pinag-iskruhan. So yan lang po yung mamasilyahan mo. Tapos yung dugtungan na yan, sa may portion na yan, groove po kasi yan. Sa lahat ng mga board, ang gypsum board ang meron na siyang groove sa may mga gilid niya o kaya sa edging niya. So dito ipakita rin natin para malaman ninyo kung ano yung groove na binabanggit ko. Dito sa part na to, itong gilid na ito, hindi na ho siya pantay. Kumbaga ito nakalubog na ho siya. Yung kumbaga naka-groove siya na
paglalagyan ng gasa o kaya yung ating mesh tape. Ito, itong part na to manipis, dito sa part na to makapal. So ibig sabihin ito kasi, pag dinugtong mo ho yan, nakagroove na ho siya. So yan yung lalagyan natin ng gasa. Ito po yung gasa. Yan. So 2 inches na gasa, na kung saan ito po yung pinapahid natin pagdating doon sa may, o kaya nilalagyan natin pagdating doon sa ating mga dugtungan. Ang ginagamit namin pati dito ay yung ating ready mix na masonry pati. Yan, pwede rin po yung gypsum pati. So may mga pati tayo na ginagamit. At saka may mga ginagamit tayong mga pang joint, kagaya nito. Ayan o. Nilagyan na ho natin ng gasa yan. Yan, nilagyan na ho ng gasa yan. Tapos minamasilyahan. Kaya kung napapansin niyo, yung mga part na yan, yan, diretso na ho siya na habulin. Lahat ng mga dugtungan nito, kung wala pong groove, nilalagyan namin siya ng groove. Yan, kaya siya malalim. Ayan o, may mga groove po yan para sigurado na hindi bubukol yung kisame o kaya naman yung pintura na ipapahid mo o kaya yung masilya na ipapahid mo. Kaya nga po siya malinis kasi nga ang ginagawa namin dyan, kung walang groove po yan, talagang inuukahan po namin yan. Lahat po ng mga dugtungan, kagaya na ito. Kasi yung face ng mga board kasi usually dun sa may dalawang gilid lang po niya yung meron siyang groove. Pero dito sa may mga pinaka 4 feet niya mga kamusta ay wala pong groove po yun. So ngayon grino groove po namin para sigurado na walang mga makikita na bukol-bukol niya. So yung nakikita nyo na to, black screw po yan. So yan lang po yung minamasilyahan natin. So gamit ng masonry pati natin mga kamusta, ito po yung ginagamit natin na pang masilya. So ang kagandahan kasi na ito, mga black screw na to, yung nakikita nyo na black screw na po yan, nakalubog na po yan. Pag hindi pa po nakalubog, kagaya na ito dapat i-screwhan natin o kaya nilulubog natin yung screw niya. Meron kaming ginagamit dito syempre mano-mano kasi yung usually na ginagamit kasi natin ay cordless. Pero pagka nagpipintura ka kasi ay yan, ilulubog natin. So ngayon, ang ginagawa lang natin dyan, yan. Kahit yan lang po yung masilyan ninyo mga kamusta, no? Yan. So 2 beses. Pagka ito ay lalagyan mo kasi usually pagka black screw kasi mahirap masilyahan mo yan. O kaya naman, mahirap takpan, no? Madali lang masilyahin pero mahirap takpan. Kaya ang ginagawa ko, pinapabukol ko yung bandang gitna. Yan. Ayan o, pinapabukol ko lang siya. And then pag dinaanan mo na siya ng block, kaya masilya, ay madali na lang. Tapos yung sinasabi ko kanina, na green groove natin, itong part na to. Kasi usually kasi pagka ganito, hindi siya, wala siyang groove. Kaya ang ginagawa namin yan, dinadagdagan namin ng black screw. Tapos inuukahan natin yan, yung kasya ho yung mesh tape natin para hindi ho siya bubukol. Kasi ito nakalibel na ho siya eh. Ngayon, pag pinatungan mo kasi ng gasa to, mas lalong bubukol ho yan. O kaya magkakaroon ng bukol po yan kung wala siyang groove. No? So yun ang ginagawa natin. Bali, para minsanan siya na masilyahin. So ito hindi mo na kailangan masilyahan o kaya patakan ng buo. No? So kung titingnan natin sa isang kwarto, ito hindi namin binabatakan yung kabuuan niya. Kundi ang binabatakan talaga namin ay yung mga dugtungan. Matakaw man po sa masilya pagdating sa mga dugtungan, lalo na pagka inuukahan ho yan, normal na lang ho siya. Kung saan mas maganda ho na maayos yung kalalabasan niya. Kaya nga po, kung napansin nyo, meron na tayong retouch na kung saan ito na primeran na ho siya. Naliha na ho siya ng first coat, tapos liha, tapos another primer ulit. So dire-diretso ho yan na ginagawa namin yon hanggang sa mawala po yung tama niya. So yung proseso ng pagpipintura ng kisame, napaka-importante po yan na dapat may walang mga makikita ng mga bukol-bukol, dapat plain po yan. Tapos pag kinamahan ng ilaw, kapag kailangan i-retouch po natin. So yung pintura na ginagamit natin sa kisame ay flat latex lang po siya o kaya yung ating primer. So yun po yung ginagamit natin. Okay, so yan po yan, yung flat latex na white. So ang code niya B701, mga kamusta, no? Using Boysen. At ang ginagamit din natin sa Davies ay Pondo. Pwede nyo pong gamitin yan, napakaganda rin po na, no? Bali, mamasilyahan na natin yan. Tingnan nyo yung sidings na ito, talagang hinabol natin yan. Nilalagyan din ho natin siya ng gasa para hindi ho makita yung mga dugtungan niya. Ito, frame-framean natin habang yung iba naman ay nagmamasilya na. So bali, ganyan po yung proseso natin sa pagpipintura. At sa bawat sulok pa na ito, nilalagyan din ho natin siya ng gasa. Ayan, yun yung ginagawa ni Joseph. Ayan, ginagasahan natin
na kahit na yung sa may mga dugtungan ng ating board tsaka yung ating wall ay dapat po yan meron siyang nilalagay na gasa para hindi ho siya magkakaroon ng crack dito sa gilid-gilid niya. Kaya kung napapansin niyo dito, lahat po siya. Ayan o. Ayan, may gasa po yan. Oo yan, hanggang doon. So lahat ng mga tumatama sa wall natin ay meron siyang gasa. Kaya yung sinasabi ko na inuukaan natin, hindi po natin yan sinisira, kundi nilalagyan natin ng paglagyan ng ating mesh tape. So alam ko marami magsasabi na kahit hindi na natin ganito kasi habulin na lang daw ng masilya. Kahit saan natin pagbasehan mga kamasta ay talagang bukol pa rin ho siya. Ngayon para hindi siya bukol kapag ganito ang ginagawa namin, inuukahan ho namin. Pagkatapos namin siya ukahan o kaya nakalalim na ho yan ng mga ilang millimeter ay pwede na ho natin ilagay yung gasa. Dapat saktong-sakto yung 2 inches na yan dun sa may inuukahan natin. Malaking bagay po na meron siyang group para ho hindi bubukol yung masilya natin. Kaya kung napapansin nyo dito sa part na to, ayan o. So bali yung parang groove na lang ho niya yung minamasilyahan natin. Yan maliliha kasi yan, lalabas at lalabas din yung board natin kung sakali po. Yan yung paraan namin para sigurado na walang bukol yung mga dugtungan natin. Nilagyan natin siya ng siwang mga kamusta. Ang sayang na pagka sinisiwangan natin yan ay nilalagyan natin ng masilya yung bandang gitna niya. Tapos sunod dyan yung mesh tape. So, nilagyan na natin siya ng groove. Diretso lagay na ng mesh tape. Tapos habulin na ho natin ng masilya ho yan. So, kung napapansin nyo, pumapantay na yung paleta natin. Pero yung masilya niya ay merong pumapasok sa loob. So, yun po yung konsepto na kailangan namin. So, pupunuin lang natin yan. Medyo sosobrahan natin para pag natuyuan, diretso masilya. So, pondohan lang natin siya. Tapos, haburin ng buo. Kamusta na? Yan yung proseso na ginagawa namin sa pagpipintura ng dugtungan ng ating mga kisame. At magsasahod na muna sila bago tayo pupunta ng Tarlac. Pero yung pagpunta natin ng Tarlac mga kamusta, ayan ay magiging part 2 ng video natin ngayong araw na to. Kasi ayan ay makakasama natin ang tatlong matitinik na vlogger. Isa sa mga inuidolo ko, si Kamasta Regs, Kamasta Mac Lagonilla, tsaka si Sir Jimmy Speaks. So, pupunta tayo ngayon doon, sasaglit lang tayo, babalik din tayo mamaya hapon dito. Pero syempre, panibagong content na ho yun. So abangan nyo to mga kamasta, no? At sa mga susunod na araw, mag-install na ho kami ng PVC panel. At pupunta na tayo sa Tarlac. Abangan nyo na lang sa part 2 ng video natin pagpunta natin dito sa Manawag project natin. Bye!